Yun, at tayo bumaba dito sa Manila. Ah, mas ginusto natin mag night ride dahil medyo maluwag ang kalsada. So matagal na ulit. Ngayon lang ulit na ulit itong aking night ride. At na-enjoy ko itong night ride ngayon dahil maluwag ang kalsada. So yung oras na ba? Medyo matrapiko kasi dito. Moderate to heavy traffic dito sa EDSA kapag araw. So ito ang ginawa ko, night ride. At papunta po tayo sa Project K, Quezon City. Pero bagamat maluwag po ang kalsada dito sa EDSA, marami pong lubak. Kaya chill ride pa rin. Nag-iingat tayo sa mga malulubak na daan. Kasi ramdam natin kapag tayo nalulubak. Aha. At gamit na gamit po natin ngayon ang ating auxiliary lights. Ang ating yellow and white auxiliary lights. Kailangan po natin gamitin to parehas para kita po natin ang lubak. At para kitang-kita tayo ng ating mga ino-overtaken o ating sinusundan dahil napakaliwanag ng ating ilaw ngayon. Hindi na po tayo pupunta ng Krame dahil malalim na po ang gabi. Tayo po sa pag-utusan lang sa Project 8. Kaya gamit na gamit po natin ang ating Google Map dahil hindi po natin kabisado ang destination natin. Tuloy-tuloy po ang biyahe natin. Dahil sabi ko nga, mas ginusto natin mag night ride para smooth sailing tayo. At mas na-enjoy natin ang biyaheng ganito. At mas feel natin ang ating dinadaanan. Diba? Ito po ang EDSA. Daan tayo sa underpass. Sa ilalim ng tulay, ayan. So matagal na po ulit tayo nakapag-upload ng ganitong ride. So sana yung iba pa nating pending rides ay may upload na natin. So mga ka-adventurero, ride safe po sa lahat. Lalo na po sa mga biyahero katulad ko na ang mga dinadaanan na hindi kabisado. Hindi po alam ang mga lubak, kaya ingat po tayo, lalo na po sa mga small bikes. Ingat po kayo sa mga lubak dahil meron na po ulit mga lubak dahil na umuulan at meron po mga lugar na ginagawa ang kalsada. Sarap mag-ride. Diba? Nasa taas na po tayo ng tulay. Pababa na tayo. Diba? Oh, sarap.
Ang sarap tanawin ng mga nagagandahan ilaw, mga nagtataas ang building, at mga matataas na tulay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating destinasyon. Wala po tayong ibang lakad dito sa Manila, kundi doon lang po sa Project 8. So, gising na gising raw po naman yung ating pupuntahan, kaya kahit dumating daw po tayo na gabi na, okay lang. Kasi kapag araw daw po ay wala siya, so ngayong gabi lang natin siya matatagpuan. Muli, ride safe po sa lahat. Marami pa po tayong magiging rides, kaya antabay lang po kayo sa mga susunod na upload ko. Sana ay makapag Philippine Loop tayo next year para mas malubos natin ang ating pagiging big bike rider. Mas kompleto ang ating pagiging rider kapag naikot po natin ang Pilipinas. So sana po next year ay mabigyan tayo ng pagkakataon. At sa mga katulad ko po na mahilig mag-ride, planuhin nyo rin po mag-Philippine Loop. Kasi pagdating ng panahon, kwento na lang yan. Sayang naman kung tayo tatanda na hindi natin naikot ang Pilipinas. Diba? At least na-enjoy natin ang pagiging rider natin. At nakaikot tayo sa mga tourist destination ng Pilipinas. At sa mga kagrupo ko, baka kayo'y available din next year. Tara, mag-ride tayo. Ikutin natin ang Pilipinas hanggat kaya pa natin. Hanggat malakas pa tayo. Hindi naman tayo paspasan kapag tayo nag-ride. Kapag tayo nag-Philippine Loop. Chill ride lang tayo. I-enjoy lang natin ang mga destinations natin, ang mga pupuntahan natin, ang mga checkpoint sa Philippine Loop. Picture-picture lang ang gagawin natin para ma-enjoy natin ang mga lugar na madadaanan natin. God bless po sa lahat at ride safe. Ayan iikot ko po ang camera at makikita nyo ang aking kapaligiran. So yan po ang kagandahan ng naka 360 camera. Pwede pong i-edit natin yung mga ganito. So makikita natin yung paligid. Unlike po doon sa mga traditional camera na one angle lang po. Ito po ang 360. Ang gamit po natin ay Insta360 camera. Kaya mas na-enjoy ko po itong mag-ride at mag-vlog kapag ito po ay naka-install sa aking harapan. God bless po sa lahat at ingat po tayo.